Missing person po. Miss, baka naman nakita niyo po itong taong to. Magpahinga muna tayo, Talia. Magpahinga? Bakit ka magpapahinga, kuya? Ayaw mo bang makita yung kapatid mo? Ano? I'm sorry. Nag-aalala ako na what if may ginawa na sa kanya yung mga kidnappers niya? What if habang nagpapahinga ako, sinasaktan siya, what if patay na siya? Alam mo, kuya, kasalanan ko, te. Kuya, hindi ako nagyayang magbakasyon. Hindi siya pagdudukot. Hindi siya mawako. Talia! Don't say that. Hanggat hindi natin nakikita yung katawan niya, may pag-asa pang buhay siya. Okay? Trust me. Gusto ko na nga ipatigil to paghanap kay Frankie. Siyempre, mukha akong tanga na naghahanap. Eh ako nga tumidalan kung ba't siya nawala. Wala akong pake kung anong ginawa sa kanya ng mga kidnappers nga. Malamang patay na yun. Ano ka ba? Sigurado ako patay na yun. Binayaran ko sila na malaki. Naghihintay na lang ako ng message nila para mabayaran ko sila ng buo. Talia. Kuya Francis. Okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Okay ka lang ba? Bakit parang namumutla ka dyan? Uuwi na. Hatid na kita. Hindi na. Sigurado ka bang okay ka lang? Okay nga lang eh. Okay. Gusto mo bang kumain muna? Baka kasi napagod ka sa paghahanap kay Frankie. Sige, una na ako. Tatawag ba ako ng polis? Pero wala akong ebidensya. Baka di nila ako paniwalaan. Frankie. Tawag mo ako? Talia. Frankie? Huwag kang lalapit. Ano? Marumi ako. Bakit? Bakit? Bakit bawal ako lumapit? Yung likod ko, marumi. Kaya, dyan ka lang. Don't tell me. Don't tell me, patay ka na. Nahirapan ka ba? Sakto lang. Pinahirapan ka ba? Pinahirapan? Ng mga kidnappers mo. Frankie, makukuha mo na yung hustisya mo. Pero you need to know the truth. Anong totoo? Si Kuya Francis. Siya yung may dahilan kung bakit ka na-kidnap. Namatay ka. Nawala ka. Nawala ka sa akin. Dahil sa kanya. Pupunta akong polis ngayon. Gabayan mo ko, Frankie. Kailangan ko maging matatag para sa'yo, okay? Mahaba yung pinagsamahan namin ni Kuya Francis. Pero, Talia, bakit hindi ako nakidnap? Walang ganun na nangyari. Ano ba sinasabi mo? Huwag mo pagtanggol yung kapatid mo. Kung hindi ka nakidnap, ano? Nagtago ka? Hindi ako nagtago, Talia. Tinago mo ko. Ano? Ikaw ang dahilan kung bakit patay na ako. Kailangan ko ng pera. At hindi ako nagpapaalam. Inuutusan kita, Frankie. Magsusugal ka na naman ba, mahal? Ano naman sa'yo? Pinakasalan mo ako, di ba? Eh di magtiis ka sa mga gusto kong gawin. Pinakasalan mo lang ba ako dahil sa pera ko? Ito na naman siya. Answer me, Talia. Hindi pa ba obvious? Dapat ngayon kuya mo yung pakakasalan ko, ikaso bigla kang umamin sa akin eh. Siyempre, nung una nainis ako kasi nasira yung major plan ko eh. Pero na-realize ko na Domingo ko nga rin pala, kaya pinatos na kita. Okay na ba? Kaya pahingi ako ng pera. Ayoko. Magtiis ka dyan. Pahingi na ako, sabi. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw yung nagnanakaw ng pera sa kumpanya ko? Nagbubulag-bulagan lang ako, Talia, kasi mahal kita. Frankie! Nahulog siya sa hagdan. Nahulog ko siya sa hagdan. Hindi yun totoo, Frankie. Walang nangyaring ganon. Nahulog ka sa hagdan. Hindi. Buhay pa dapat ako, but you were too scared, kaya dinala mo ako sa backyard natin. Naghukay ka ng hindi kalaliman, tapos nilibing mo ako ron. Kaya marumi yung likod ko. Pero narinig ko yung kuya mo. May kausap siya sa cellphone niya. Siya yung may kagagawa ng lahat. Narinig ko siya, sabi niya, nasa utak mo lang yun. Hindi talaga yun yung sinabi ni kuya. Oo, magkasama kami yun ni Talia. Kakabigay lang namin ng mga flyers.
Sabi niya kasi dito kami magbigay, kaso konti lang yung mga tao rito. Ngayon, hindi siya okay. Yayayain ko muna siya kumain. Naniniwala akong hindi papatay si Bunso. Okay? Buhay pa yon. Buhay na buhay pa yon. Pero nakita kita, kinidnap ka sa harap ko. Yun ang pinaniwalaan ng utak mo. Pilit mo kinilimutan kung ano ba talaga yung nangyari. You created these new memories to deceive everyone, Talia. You insisted na nawala ako. Na kinidnap ako. Pinilit mo yung pamilya ko, nagmakaawa ka. Na huwag mo nang ipaalam sa mga pulis sa media na nawawala ako dahil baka may gawin sa akin yung mga kunong kidnappers. Kaya nagbigay muna kayo ng iilang flyers sa hindi mataong lugar pero ang totoo, ginawa mo yan dahil takot ka lang. Dahil baka ikaw yung maging unang suspect sa pagkawala ko dahil hindi naman ako nakita lumabas dito sa bahay. Confess. Now. Para matahimik na tayong lahat. Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang naman ng pera. Gusto ko lang magsugal. Hindi ko sinasadya. Alam ko. Alam ko hindi mo sinasadya pero tulungan mo naman ako makahinga na maluwag para maging payapa na yung buhay ko kasi hirap na ako eh. Kaya please, confess now. Hello? I have a confession to make. I accidentally killed my husband. Marky? Marky! Marky, ako to si... Yes? Busy ka? Oo. Sige, wag na. Bakit? May pinapasabi si ma'am. Ano yun? I-tutor mo raw ako. Mababa kasi ako sa subject niya. Isama mo pa yung accounting at saka yung economics. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Pinagalitan pa niya ako. Tapos ayun, sabi niya, magpa-tutor daw ako sa'yo. Hindi kaya na sked mo, di ba? Sabi ko naman kay ma'am, hindi ka available palagi. Pero pinilit niya ako. Alam mo, Marky, hindi mo naman kailangan umuo. Sige, balik na ako sa seat ko, ha. Available ako tuwing Saturday. So, anong una nating pag-aaralan? Ano munang kapalit ng pag-tutor ko sa'yo? Ako! I mean, kaya kong ibigay yung 100% duties and responsibilities with the morals of kindness, peace, and prosperity. Libre mo na lang ako, Harmony. You know my name. Hindi ba dapat? Wala ka kasing masyadong kinakausap dito sa classroom natin kasi palagi kang busy dyan sa mga binabasa mo. So ayun, akala ko wala kang kilala. Akala ko hindi mo ako kilala. Nakakatamad kasi makipag-usap. Buti hindi ka tinamad ngayon. Gusto mo ba? Gusto kita. I mean, sige, ililibre kita. Milk tea lang okay na. Kahit pati yung buwan, kaya ko ibigay sa'yo. Awkward. Sige, balik na ako sa seat ko. Good morning. Puyat ka? Oo, kakaisip kung ano yung pwedeng isuot kong outfit ngayon kasi first time natin mag-aaral na sabay kaso na-pressure ako tsaka ayaw kong maliit kaya ganito na lang yung suot ko. Simple. Simple yan? Oo, simple na to. Bakit nangingiti ka dyan? Wala. Nako, Marky, huwag kang ganyan at baka ma-fall ako. Hindi pa ba? Kaunti na lang, like this. Ewan ko sa'yo, magsimula na nga tayo. Okay. Sagutin mo lahat ng mga nandito, Harmony. Meron siyang identification, problem solving, multiple choice, and essay. Dami naman ito. Ikaw sagutin ko dyan eh. Mukha ba akong questionnaire? Hindi. Pero mukha ka nandiligaw dahil sa mukhang yan. Alam mo, tagal ko nang gustong tanongin ito eh. How can you come up with those lines? Hindi ko rin alam. Pero alam mo, kapag kausap kita, feeling ko, tumatalino ako. Ganon? Oo, ganon. Pero matalino ka naman talaga eh. Sino may sabi? Nakakahiya naman sa'yo na matalino talaga. Pero, alam mo, Marky, nakakahiya man. Pero, sige, aamin na ako. Tamad talaga akong mag-aral kaya mababa ako sa quizzes, sa exam, sa mga assignments. Buti na nga lang, nandyan ka para sa akin eh. Eh, ano to? Ano to? 30/30 ka sa accounting quiz natin. Tinuruan mo kasi ako. 2 months ago pa yung long quiz na yan. Hindi pa kita tinuturuan ng time na yun. Ano ka ba? Hindi sa akin to. Pangalan mo yun eh. Kambal ko yan. Harmony. Naririnig ko kayo palagi na kaibigan mo and yung kay ma'am. Harmony, perfect ka na naman sa quiz natin. Grabe ka. Shhh! Ano nga yan?
Grabe, hindi ako perfect. Ang baba na score ko. Oh my gosh, ang sakit sa brain. Ang hirap ng quiz na to. Anong mababa eh, perfect ka? Shh! Hmm, safe naman pala. Naka-headphones siya. Yes, perfect. Perfect ako. Congrats sa akin. Yes. Ilan ko sa exam? Oh. Nakakainis. 4 mistakes. Safe. Safe. Oh wow, Miss Harmony, congratulations again. You got a perfect life. Congratulations po sa akin because I have a perfect life. Gumala ka rin at pagpuro aral para hindi kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo, okay? Thank you po, ma'am. Pero lagi kang may suot na headphones, di ba? Ah, eto. Hindi ako nagmumusik kapag suot ko to. Sinusuot ko lang to para walang kumausap sa akin kapag nag-aaral ako. Kaya lahat ng mga sinasabi mo, lahat ng mga palusot mo, naririnig ko. Eh? Wow! Mukha na pala akong tanga na matagal na kasi booking na pala talaga ako. Hindi naman kasi sekreto yung pagiging matalino mo eh. Hindi ko naman kasi alam na may paki ka pala sa akin. Sure ka? Paki agad? Hindi ba pwedeng naririnig ko lang kayo palagi? Bakit mo bakit mo pa rin ako chinu-tutor kahit na alam mo matataas yung mga scores ko? Gusto ko rin naman. Gusto kong mapalapit sa'yo. Gusto kong makaklose ka. Gusto kong makausap ka palagi. Honestly, I don't even know how to approach you kasi palagi ka napapalibutan ng mga blockmates natin kaya wala akong tutol when you ask me to tutor you. Gusto maging close friend. Close friend lang? Tsk, higitan pa natin. More like girlfriend. Ah, kaibigan. Girlfriend eh. Kasintahan harmony. Kasintahan. Manligaw ka muna. Of course, sinabi ko lang naman kung ano yung gusto ko. Na gusto kita. CR lang ako. Ilalabas ko lang tong kilig ko. Nakapasok na siya sa CR. Whew! Nasabi ko rin kung ano yung gusto kong sabihin. Harmony! Kalma, Marky. Kalma. Hindi mo pwedeng ipahalata na kinikilig ka. Kalma. Bakit? Wala. Tinitingnan ko lang yung future girlfriend ko. Manahimik ka nga dyan. Aliyah, gusto mo ko, di ba? How did you... So, gusto mo nga ako. Kasi gusto rin kita eh. Seryoso? Kinikilig ka, no? Kung ganon, pwede ba kitang ligawan? Pwede. Pwede. Blake, bakit hindi ka na nagsasalita dyan? Sabi ko, tara na. Sorry babe. Ganda mo kasi. Ganda ng girlfriend ko. Hindi pa rin ako sanay na tinatawag mo akong girlfriend. Aba babe, masanay ka na kasi pagsisigaw ko sa buong mundo na mahal kita. Corny mo. Nako, mukhang maririnig ko yata yung mga salitang yan palagi ah. Lover boy kasi ako eh. Lover boy mo mukha mo, tara na. Kunilig ko lang, tara na nga. Ali ang mga tropa ko, si Bruno at si Jane. Hi. Pre, ano ba? Sorry, hi Aliyah, I'm Bruno and it's nice to meet you. Ganda mo pala, no? Ganda ko pala? You just look different sa photos. Oh, I realize hindi siya yung babaeng pinakita mo sa amin nakaraan, Blake. Shut up. Hindi naman ganito yung mga tipo mo, bro. Joke lang. Huwag ka mapikon, Aliyah. I'm just kidding. Sir lang ako, Blake. Sumana ba kita? Hindi na. Hindi ko gusto yung inaasal niyo, ah. Bro, nagbibiro lang to si Bruno. Kalala mo naman siya, diba? Chill. Just shut up and don't you ever disrespect my girlfriend. I'm glad na hindi tinolerate yun ni Blake. Ganito pala yung feeling na ipagtanggol yung isang girlfriend. Corny ang kinikilabutan ko.
Oo naman, kinabahan ako sa asal mo. Kala ko seryoso ka na. Actually, kung hindi ko siya girlfriend, nakiride na ako sa mga pinagsasabi niyo eh. Alam mo, tama ka naman, Bruno eh. She's not my type. Alam niyo naman kung sino yung major type ko, di ba? Yung volleyball player sa school natin. Sexy, malakas appeal, maganda. Eh bakit mo ba kasi sinota yan ha? Kung ako sa'yo, liligawan ko na yung player. Ano ka ba, Bruno? Ang hina mo naman. Practice makes perfect. Kaya ako sinota si Aliyah para pagpraktisan siya. Para kapag nagka-girlfriend ako, perfect na. Nothing personal. Aliyah, anong ginagawa mo rito sa bahay? Sorry, hindi na ako nakapagpaalam na pupunta ako dito Hindi ka kasi nasagot sa mga chats tsaka calls ko eh. Kaya tinanong ko yung mga friends mo and sabi nila may sakit ka raw. Here, I brought you some homemade lugaw tsaka tea. Ano to? Bakit ako bigla na guilty? Bakit parang may bigla nakabara sa lalamunan ko? Bakit parang gusto kong sabihin na kaya ako hindi nakakapag-reply dahil busy ako sa bagong babae ko? Pwede bang pumasok? Nandito kasi sa lobby yung ibang family members ko kaya hindi pwede, love. Next time na lang ha. Sige, pero kainin mo to ha para gumaling ka na. Oo naman, kakainin ko to. Salamat, babe. Update mo ako, babe ha. Aliyah? Mahal, nandito ka pa rin. Sabi ko naman sa'yo umuwi ka na, di ba? Kasi may practice pa kami. That's a lie. Walang practice na nangyari. Gusto ko lang makipag-hangout sa mga babae ko. Hindi mo ba nabasa yung chat ko? Sabi ko hihintayin kita kasi ayoko umuwi mag-isa. 9 PM na, don't tell me hindi ka pa nakakapag-dinner. Aliyah naman. Tara, kain tayo. Galit ka ba sa akin? Bakit kanina mo pa hindi kinakausap? Aliyah, I love you. Totoo yun. Nagising na lang ako. Siya na yung una kong iniisip. Yung mga matatamis niyang ngiti, her soft stares, and her gestures. I just found myself falling in love with her. I said I love you, Aliyah. Bakit mo lang ako tinititigan? I'm trying to read your eyes, your expression, your face, your lips, if nagsasabi ka ba talaga ng totoo. Ha? Inaalala ko rin kung alin ba sa mga kilos mo at saka sa mga sinabi mo yung totoo o hindi. What are you talking about? Nasinota mo lang ako para pag-practicean ako. Man, practice makes perfect. Kaya ako sinoto si Aliyah para pag-practicean siya. Gulat ka ba? Na alam ko yon? Baka mas magulat ka kapag sinabi ko lahat ng mga kalokohan mo, alam ko rin. Na kada may sinasabi ang bibig mo, na kada kumikilos ka. Patago ako naiiyak kasi puro kasinungalingan ng lahat. I learned how to love you. Mahal kita! Dapat hindi yan yung sinasabi mo, Blake. Dapat tinatanong mo na bakit for 10 months hindi ako nakapag-break sa'yo kahit alam ko naman lahat. Tinitignan ko kasi kung hanggang saan at hanggang kailan ka magsisinungaling. And then one day, I just felt na totoong mahal mo na talaga ako. Of course, I was so happy. Aliyah, mahal na talaga kita. Pinagsisihan ko na yung mga ginawa ko before. But it was too late, Blake. Kada sabi mo, na mahal kita, Aliyah. Lumalabas na yun sa isa ko pang tenga at pumapasok sa isa ko pa lahat ng mga kasinungalingan mo. Tiniis ko lahat. Sana hindi ka na lang umamin. Sana hindi mo na lang ako niligawan. Sana hindi mo na lang ako pinag-practicean. Aliyah, I love you. Hindi na kita mahal, Blake. Na kita mahal. That's impossible. Then why are you still crying? Because I never forgive and forget, Blake. Yung mga luhang to. Mga galit yan. Masakit ba? Shh. Ka nang umiyak. Gumanti lang naman ako. Nothing personal. Mahilig ako mag-recycle pero kung ikaw rin lang naman, wag na. Don't you ever ask for a second chance kasi wala na rin namang chance na balikan ka. Pinagsasabi mo dyan, anong congress? Hindi naman ako ikakasal. Manifestation yung tawag doon. Alain mo ikakasal na si Kiana, no? Kay Darwin pa. Grabe, hindi man na sila nag-break. Sayang. Anong sayang? Sira ulo. I mean, shipper niyo kasi ang dalawa before. Yung Sky na naimbento mo dati. Napaka-corny talaga. Ang cute kaya, pero anyway, nasasayangan ako sa chances na hindi ka umamin sa kanya dati. Wala ko nga magkakatuluyan kayo eh. Kasi mag-best friends kami at sanggan dikit kami, ganon. Kasi may gusto kayo sa isa't isa, yun. Ano? Akala ko talaga may chance kayo. Like, alam mo yun, marirealize nyo na kayo talaga yung tinadhana para sa isa't isa. Wait, ba't ganyan yung mukha mo? May gusto siya sa akin dati? Anak ng, wait,
Hanggang ngayon hindi mo alam? May gusto sa'yo si Kiana dati, Skyler. Hoy! Sino yung tinitignan mo, ha? Yung pader. Pader? Hindi eh. Si Skyler yung tinitignan mo, Kiani. Si Skyler. Shut up, Remy. Shut up, Remy. Gusto mo siya, no? Ano? Gusto mo siya, no? Kapag hindi ka sumagot, ipagkakalat ko na may bulati ka sa ilong. 1. Oh, na may gusto ko sa kanya. Umamin ka na kasi, Kiana. What if gusto ko rin ng pare ko? I think he likes Jam. Wait, sino? Si Jam? I don't know if she's just joking, pero kasi umamin siya sa harap naming dalawa ni Skyler. Tapos itong si Skyler, parang kinilig na ewan na napangiti, tapos dinaan pa niya sa baliw. Sure ka? Gusto ko pa man din siya. Huh? Baliw? Oo, baliw sa'yo. Kaya mo rin yun! I could never. Magpapalamon muna ako sa kanal bago ko magawa yun. Alam mo pare ko, Kiana, walang mararating ang relasyon nyo kung walang aamin. Ayoko nga! Hanggang best friends na lang ba? Hindi ako aamin hanggat hindi ko nako-confirm mula sa kanya na gusto niya rin ako. Hindi ako aamin kung hindi mo na siya aamin. Okay? Sarap niyong kutusan. What if ako na rin yung umamin para sa inyong dalawa? Sinasabi ka? Wala. Sabi ko, good luck. I know kakakilala lang natin last month pero gusto kita, Kiana. You like me? We're a happy family with a great big hug. Wait. Seryoso ka? Gusto rin kitang ligawan. At para mas makilala mo ko, niyaya kita sa isang brunch date. Darwin? Remy, umamin si Darwin. Darwin? Sino yun? Si Darwin na tiga Block 2. Anak ng wag! Paano na yung Sky na ko? Sky na? Kayong dalawa ni Skyler. Skyler? Kiana? Sky? Hindi niya nga ako gusto. Okay. Gusto mo ng spoiler? Spoiler? May ibibigay sa'yo mamaya si pare ko. Major spoiler na yun na para tumapang ka. Kapag umamin siya, umamin ka na rin. Pag nagkaganon, edi happy ending na sa inyong dalawa, edi happy na rin ako para sa inyong dalawa. Oh, bakit ka umiiyak? Sabi mo, may ibibigay siya sa akin. Meron nga, yung bulaklak. Hindi naman para sa akin yun eh. Pinagpracticean niya ako for Jam. The flowers are for Jam, hindi sa akin. I told you, gusto niya si Jam, hindi ako. Tigilan mo na kaming i-push sa isa't isa. Aasa lang ako ng aasa at masasaktan lang din ako. Okay? Parang mas mabuti pang hindi ako makailang. Sobrang nag-guilty ako nung time ngayon, pre, kung alam mo lang. Like, sana sinabi ko na sa'yo before na may feeling si Kiana sa'yo and vice versa, pero takot ako na pangunahan kayong dalawa. Kaya I tried to give her a spoiler, kaso nag-backfire sa inyong dalawa yun eh. Tapos after nun, akala ko may magbabago, like iwasan or something, kasi ang awkward eh. Pero wala. Mas naging close kayo, mas naging caring ka sa kanya, kaya, ayun, hinayaan ko na lang kayong dalawa. Inassume ko na lang na baka nalaman mo may gusto siya sa'yo, tapos kaya ganun kasi you're just being careful sa next actions mo, tapos malaman-laman ko sila na ni Darwin. Same, Remy. I was honestly surprised and now they are getting married. Pre, kasalanan ko. Wala kang kasalanan, pre. Ako ang may kasalanan. Darwin was brave enough to take the risk kahit na alam niya hindi siya gusto ni Kiana. At ako naman, natakot ako sa consequences kapag umamin ako sa matalik kong kaibigan. Mahal mo pa rin, no? Mahal ko pa rin. I roll my eyes around the venue. Intimate wedding. Nakita ko si Darwin na naiiyak agad. Then I look at my best friend who's now walking slowly. Kiana, the bride. If only I gave you the flowers and told you that I like you since we were in junior high. Baka iba naging takbo nating dalawa, no? Baka naabutan pa kita. Mahal pa rin kita, Kiana. At punong-puno ko ngayon ng pagsisisi kung bakit yung 3 salitang gusto kita, Kiana, ay hindi ko man lang nasabi sa'yo na nasa kolehiyo tayo. Sa mga araw-araw na magkasama tayo dati. Bakit hindi man lang ako nakaamin? Yun na yung mga chance na sinayang ko. Yun yung mga chance ang pinalampas ko. And then our eyes met. And you smiled. Pero bumalik agad yan sa mapapangasawa mo. Gusto ko malaman mo na masaya ako para sa'yo. Pero nakakalungkot din dahil
mukhang matagal pa bago maubos tong pagmamahal ko sa'yo, Kiana. Kaya pasensya, kung mahal pa rin kita. Wow! Bakit? You got another achievement? Congrats agad! You're trending, Lilia! Huh? I'm trending? Yes, yung high vlog na sinabi mo sa vlog ko. It's all over my feed. Ang ganda mo raw, ang cute mo, more clips about you, ang daming comments. This is our chance to create your channel. You're trending, tapos kapag nag-post ka, dadaming subscribers mo. And the good thing about it, we can vlog as one na, diba? I don't know, Sev. Try mo lang. No matter what, you'll make it big, baby. Don't worry, Livia. Nandito ako para alalayan ka. For 1 year only, you already achieved a lot, Lilia. 1 million subscribers on your channel, sponsorships, offers from different managements, movie roles, commercials, and you get to attend events. Bukod doon, nabigyan ka pa ng award as the biggest star of your generation. Anong nararamdaman mo ngayon, Lilia? Parang hindi po ako makapaniwala. Parang hindi ko totoo. Is it true na mahiyaan ka before? Sobra po, but of course, my boyfriend, Zev, tinulungan niya po ako ng sobra to get out of my comfort zone and I'll always be grateful for him. Okay, another question. Wala bang question para sa akin? Zev, buisit na media to. Tara na nga, Lilia. I'm sorry. Tara na! Yeah. I'm so sorry. Zev, hindi tama yung ginawa mo kanina. Tao naman ako, di ba? Ha? Bakit parang multo ako rin kanina? Okay, alam ko naman na +1 mo lang ako dun sa event na yun, pero they should be thankful dahil umattend ako ron. Hello? Ako to si Zev Corpus, one of the biggest influencers ngayong generation na to. Tinanong ka rin nila, di ba? Kinausap ka nila. Yes, they asked me. Pero it's all about you again. Never sila nagtanong tungkol sa akin. Main character mo naman, B? Zev. Ano? Buisit na buhay to. Saan ka pupunta? Sa may casual event. Di ba sabi ko, huwag ka na pumunta? Zev, nangako na ako. Ba sabi ko nung nakaraan, hindi ka na pupunta sa mga events kapag hindi ako invited. Bumalik ka sa kwarto, magpalit ka ron. Zev! Ako ang naglagay dyan sa'yo, kaya ako masusunod sa lahat. Kita na ako sa kondo. Oo, magkikita tayo bukas. Huwag mo ko masyado mamiss, ha? Diyan ka pala. Saan ka galing? Mo umpisahan. Nga pala, nag-withdraw ka na naman ba tapos ginamit mo na naman ba sa sugal? Stress ako eh, tsaka saan mo nalaman yan? Kahit yung mga photos mo, habang nagsusugal ka tsaka may kaakbay kang babae. Shh, gusto ko na lang magpahinga. Si Zev ka ba? Ano? Ano ba nangyayari sa'yo? Puro ka dada! Mayabang ka na. Bakit? Bakit mas marami ka na sponsorships, mas maraming pera, brands, commercials, photoshoots, at iba pa. Ganyan ka na masta? Hoy babae, kung hindi kita kinumbinsa na gumawa ng channel, anino pa rin kita hanggang ngayon. Walang-wala ka pa rin hanggang ngayon. Alam mo, Lilia, sana nga hindi na kita kinumbinsa eh. Sana nanatili ka na lang na girlfriend kung walang kwenta, walang talent at mahihain kasi sa totoo lang, ibagay ang ganyang buhay na yan sa'yo. Hindi mo deserve yan. Itong girlfriend mo na sinasabihan mo ngayon na walang kwenta, walang talent at mahiyain, sinuportahan ka simula nung nag-uumpisa ka pa lang at never siya nainggit sa kung ano meron ka. Tapos pumayag siya when you convinced her to enter your world and you told her, diba? You told her na she'll make it big in this industry tapos ngayon successful na siya. You just throw her under the bus? Ikaw na lang kasi. Ikaw na ang paborito, ikaw na lahat. Utusin, ikaw yun ang iwan sa akin. Iniwan mo ko sa ere. Iniwan? Kailan? I've always included you in my achievements and milestones. Never ako nakalimot, Zev. Never kitang kinalimutan. Kahit ayaw na sa'yo ng mga directors, brands, organizers dahil sa pagbabago mo, dahil nag-stick ka na sa bad publicity mo, I always find time to convince them to include you in the list kasi naniniwala pa rin ako na ikaw pa rin yung Zev na down to earth. Ikaw pa rin yung Zev na mahal ko. Ikaw pa rin yung Zev na boyfriend ko. Akala ko ba sabay tayo rito? Akala ko ba we will support each other no matter what? Akala ko ba my success is yours and vice versa? Alam mo, Zev, pagod na ako. Ulit na lang eh. Ako na itong nagre-reach out, ako pa itong masama.
Hiwalay na lang tayo. Paano yung pera ko? I mean, yung pera mo. Yung pera natin. I'm sorry, babe. Nagsisisi na ako, hindi ko na ulitin. I'll treat you better. Treat me better para bayaran ko yung mga utang mo dahil sa pagsusugal mo? No thanks. Don't worry. Sa'yo na yung mga channel na yan. Kainin mo hanggang sa mabusog ka. Lilia! Okay, para hindi ka mahirapan, ngayon palang sasabihin ko na huwag ka na magmakaawa, huwag ka na makipagbalikan kasi yes, I am grateful for you pero hindi na kita tatanggapin. Kasi pagod na ako sa panloloko mo and sa pagsusugal. Gagawin ko na lang, I'll just release a statement for the both of us, move forward, and we'll shine on my own. Kasi sabi mo nga, no matter what, I'll make it big, right? Kaya mo na sarili mo. Malaki ka na. Bayaran mo ng mga utang. Naalala mo ba yon? That was our last conversation na pala, no? Nasaktan kita na sobra. I just want to let you know na I regret doing that and until now, ang bigat-bigat ng loob ko sa nangyari sa ating dalawa. Mukha ba akong clown, Archer? Why are you doing this to me? Kusa kang aalis o kakalat ka rin kita palabas. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa'yo, but I'm so sorry. Huh? I'm so sorry if I did something wrong, but as far as I can remember, bati naman tayo, di ba? Bati kaya tayo. Bati tayo bago ka umabsent ng ilang araw. Bati tayo bago ka naging cold ng ganito. Huwag mo akong sigawan. Nakakasakit ka na eh. Ang sakit kaya sa heart. Hindi mo alam na bawat salita mo tumutusok sa puso ko. Kung nasasaktan ka na, edi lumayo ka na sa akin, i-cut off mo na ako. Ayoko. Basta akong gagawa nun hanggang sa mapagod ka. Gusto kita. Nung una, gusto lang kita maging kaibigan kasi you look very lonely and sad. Pero the more na nakikilala kita, nagugustuhan na kita and I want to take this risk. Sama na, Bella, umuwi ka na. Pero hindi pa ako tapos magsalita, Arch. Ang dami ko pang gusto sabihin sa'yo. Basta ako tapos na sa'yo. Okay? Pagod na ako makita ka, umuwi ka na. Kahit hindi na tayo bate, pasok ka pa rin, ha? Hinahanap ka na ng mga prof, eh. See you sa school. Nung time na sinabihan kita ng mga masasakit na salita, Bella, pinapaalis na ako sa apartment ko noon kasi hindi ako nakakabayad ng renta. Bigyan niyo pa po ako ng 1 linggo. Hahanap po ako ng paraan para makabayad. Ayan na nga bang sinasabi ko. Nakailang ulit ka na sabi na bigyan kita ng extension. Pero Archer, kailangan ko ring mabuhay. Umalis ka na at may bago na re-renta dyan sa apartment na yan. Hindi yung mga panahon na nalaman ko na yung perang pinapadala ko sa mga magulang ko sa probinsya, pinasusugal lang nila tapos hindi nila binibigyan ng baon yung mga kapatid ko. Ano? Kuya, hindi pa kami kumakain simula kagabi. Sila mama nasa sugalan na naman. Wala silang iniwan na pera pambili ng bigas. Kuya, uwi ka na kaya? Alagaan mo kami kasi hindi ko kayang alagaan yung 5 pa nating kapatid eh. Yun din yung time na ninakaw ng roommate ko yung perang naipon ko tapos sa sobrang daming problema. Nawalan ako ng focus sa pag-aaral tapos natanggalan ako sa scholarship and I guess nagpatong-patong na lahat tapos pagkakita ko sa'yo nung araw na yun, sa'yo ko nabato yung galit ko. Actually, hindi nga lang yung Belle. Nagpadala pa ako sa pag-overthink ko. Sa tuwing nakikita kitang ngumingiti tsaka tumatawa kasama ako, pakiramdam ko hindi kita deserve. Kasi you're this perfect girl na hindi pwede sa tahimik at problemadong lalaki. Alam mo yun? Wala pa kami pagmamalaki. Hindi pa maayos yung buhay ko. Pero hindi ako nagpapaawa, Bella. Sinasabi ko lang yung totoo, yung mga nangyari para tapos na. Para okay na. Bella, alam kong 2 years late na ako pero I'm so sorry for everything. And I love you. Narinig mo ba ako?
Sabi ko, mahal na mahal kita, Bella. Sugot ko naman, oh. Kapag sumagot yan, bahala ka. Sa wakas, Kuya Archer, pagkatapos ng 2 taon, nadalaw mo rin si ate dito sa Columbario. And also, of course, you finally confessed. Sana narinig ako ng kapatid mo, ano? I think she already got your message, Kuya. Paano mo nasabi? Bukod kasi sa pagiging madaldal, listener din siya. Alam mo, Kuya, nung nabangga siya, nung sinugod na siya sa ospital, sabi ni Mama, narinig niya daw si ate na sinabi yung pangalan mo bago siya kunin dito sa mundong to. Kaya alam kong nakikinig siya. Kasi syempre, na-miss ka niya eh. Dinalo mo ba naman after 2 years pa? Sinisi ko yung sarili ko eh. Galing siya sa apartment ko tapos nung pauwi na siya, nabangga siya. Kuya, wala kang kasalanan. Wala nga ba? Alam mo, alam mo ba natakot ako? Nung narinig ko patay na siya, natakot ako na baka sumunod ako sa kanya. Kaya inayos ko muna yung buhay ko. Maayos na ba? Okay ka na ba ngayon? Hindi magiging maayos yung buhay ko. Wala na yung kapatid mo eh. Wala na yung nag-iisang tao na nag-effort para lumambot yung puso ko. Wala na yung tao nagpumilit na pumasok sa buhay ko. Wala na yung tao mahal ko. Wala na si Bella. Sam, ikaw ba yan? Rachel? OMG, ang laki na ng pinagbago mo. When was the last time we saw each other? Senior high, diba? My gosh, that was 7 years ago already. Tanong mo, sagot mo. Sige na, ikaw na, bida-bida ka pa rin. Fanira ka pa rin ng araw. You have time ba? Let's catch up. Sure. Kamusta ka na, Sam? Bakit hindi ka nagpunta ng senior high reunion natin last month? Hindi naman ako kailangan doon, tsaka busy ako eh. Busy din naman kami, no? Nagulat nga kami, hindi kayo magkasama ni Ali and the senior, hindi kayo mapaghiwalay. Wait, totoo nga ang chismis. Hindi na talaga kayo friends? Ano ba nangyari? Hindi rin niya sinagot yung tanong namin eh. Pero mo phone mo. Yung phone ko! Ano meron? Yung phone ko nawawala. Nawawala? Eh, hawak mo lang kanina yun, Ali. Hulo ka, Sam, wala. Naiwan ko yata dun sa kinainan nating fast food resto. Wala na rin dito sa bag ko. 1 hour ago pa yun, te. Balik tayo. Bakit tayo babalik? Eh, nasa akin naman. Visit ka. Wait lang. Ang dami pala nagagandahan kay Ali, no? Most of the boys sa section natin nagagandahan sa kanya. I mean, what's so special about her? Honestly, napapangitan ako sa kanya. Pag-untugin ko kaya kayong dalawa. Sam, ang bait niyo sa harap niya tapos ganito kay behind her back. Staterin ko kaya yung mga bibig niyo. Tignan niyo nga yung sarili niyo sa salamin. Mahihiya yung kulangot ni Ali sa kapangitan ng ugali ninyo, mga pangit. Sino na naman kaaway mo? Sila Gia, pinaplastic ka lang pala ng mga yun. Oh, well, tandaan mo to, Alia. Maganda ka, tsaka matalino ka. Halika, lilibre kita ice cream. Gusto ko yung pinakamalaking ice cream. Shh, manahimik ka nga, tig 10 pesos lang yung kaya ko. Break na kami. Ha? Bakit? I was rooting for you guys. Akala ko forever na kayo. No, magkabalikan kayo, Sam. 3 years. Sayang yung 3 years. Niloko ko eh. Seryoso? Tsaka pupunta. Sasapakin ko lang yung ex mo. Hoy, ano ka ba? Parang siya yung biglang niloko, ah. Hoy! Ba't ganyan itsura mo? Magkaiba na tayo ng school, Sam. Mamimiss kita. Ano magagawa ko? Hindi ko naman afford yung papasukan mo school. Ako na lang magpapaaral sa'yo. Manahimik ka nga. Pwede naman tayo magkita palagi. Isang chat or tawag mo lang. Sige, pupunta na ako agad sa bahay niyo. Okay. Bakit, Sam? Oh, nasa tapat ako ng bahay niyo. May dala akong pizza. Huh? I miss you, best friend. Bakit nandito ka, Sam? Sabi mo last week magkita tayo ngayong araw. Sabi mo mismo na yung best friend mo. Duh. Sinabi ko yun? Ah! Sam, kasi, I'm with my college friends and we're currently hanging out. Pwede bang next time na lang? I promise babawi ako sa'yo. Ganun ba? Sige, next time na lang. Uwi na ako. Yay! Huh.
Hoy, Ali, sino ba yan? Wala. Wala to. Shut mo na. Akala ko ba nasa Baguio siya with her family? Sana sinabi niya na lang yung totoo. Sin, happy birthday! You're here, Sam. Malamang nandito ako. Best friend mo ako eh. Tsaka hello, nagsend ka kaya ng invitation sa akin. Nasendan kita ng invite. Ang invited lang kasi ngayon yung mga kaibigan ko. Hindi ba tayo magkaibigan? Magkaibigan! I mean, blockmates. Yeah, invited kasi ngayon, mga blockmates ko and... Sige, alis na lang ako. Next time na lang tayo mag-celebrate. No, Sam. You can stay. We'll hang out later. Tapos, ipapakilala sa mga blockmates ko and then... Oh my gosh, Ali! My girls, you came! Oh my gosh. At pumasok na nga po sila sa loob at naiwan ako rito. Sige, uwi na ako. I'm sorry I'm late, Sam, but long time no see. Okay lang, pero alam mo ba nagtatampo ako sa'yo? Nagtatampo ka sa akin? Bakit hindi ka nakapunta nung birthday ko kahit na sinabi mo pupunta ka? Nakalimutan ko yung birthday mo. Nag-birthday ka na ba? Oh, shucks. I forgot. Okay lang ba tayo, Ali? Of course, okay tayo. I mean, niyaya nga kita makipagkita ngayon, di ba? Ali? Teya? 30 minutes na yung nakakalipas pero hindi na bumalik si Alice sa upuan niya. Pagtingin ko sa kanila, she was already eating with her friend. Umorder sila ng pasta. Tinignan ko yung sinerve na pasta sa harap ko. Malamig na. And that hit me. We don't have anything in common anymore. We're not on the same page anymore. Hindi ako galit. I will still be happy for my best friend because she found new friends that can bring out her energy more. I will just sit here, eat my pasta, and when I get home, I'll think about our high school memories and will treasure them forever. Sam! I said, ano ba nangyari sa inyo ni Ali? Nothing happened. We just, grew apart. That's all? That's all. Kaya huwag ka nang chismosa dyan, kain mo na lang yung pagkain mo. Damot sa information. Lapit na tayo sa bahay namin pero wala ka pa rin imik. Bored ka na bang kasama ako, Mon? Di naman. May iniisip lang. Kasama ba ka dyan? Hmm. You're being distant today. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal. Mahal daw pero ganito ka sa akin ngayon. Mahal kita. I really love hearing those words. Eh ako, mahal mo ba ako? Bakit mo naman natanong yan? Oo naman. Bakit mo ako mahal? Ang love ko kailangan ng assurance. Di totoo sana. Bakit mo ako mahal sa rin? Mahal kita kasi ikaw yan. Ako to? Ano nga ako to? Sino ba ako sa'yo? Ano ba ako sa'yo? Mon, Mahal mo ba ako kasi matalino ako? Kasi family-oriented ako, sweet ako, responsable ako, lagi ako naka-oo sa'yo? So bakit mo nga ako mahal sa rin? kasi nakikita ko sa'yo si Franco. Ano? Dungis mo talaga ako ma-in love. Mon! Anong Framon? Short for gusto ko ng frap, Mon. Franco. Mon. Framon. Magaling na lusot mo rin, ah. I mean, hindi yun yung ibig ko sabihin, okay? Nakikita ko sa'yo si Franco pero hindi ganun. Gets mo ba? Mon, I'm so sorry. Dapat naging honest ako sa'yo. Kasi si Franco, si Franco, he died last year, nung December. Tapos nung namatay siya, a part of me died too. Kaya nitong summer lang, pumunta akong Boracay, tapos nakita kita. Bes, nalaglag yung susi mo. Kahawig mo siya. Kahawig mo siya, kaboses mo siya, the way you speak, the way your eyes sparkled when our eyes met. Parehas na parehas, Mon. Kaya hindi mo na ako nilubayan simula nun. Nagkita na naman tayo. Nga feeling ko tuloy pinagtatagpo tayong dalawa. I'm Serene. Mon. Mon. Hi, Mon. Tapos mas natuwa ka nung sinabi ko dito ako nag-enroll kaya wala ka nang pinalampas ng oras, tama ba? I felt so alive the moment I met you. Pakiramdam ko kasama ko na ulit si Franco. Pakiramdam ko panaginip lang yung nangyari sa kanya. Alam mo ba, yung mga habits and mannerisms niyo, halos parehas na parehas. Para bang binigay ka talaga sa akin ni Lord when my Franco died.
Sorry, I bite my nails kapag kinakabahan ako eh. Okay lang. I don't mind. Bakit mo ako tinitignan? Wala lang. I just love it when you comb your hair using your fingers. I love arcade games, I love playing badminton, and I love you. Ang corny. Gusto ko yun. Tapos parehas kayong hindi marunong magluto, parehas kayong laging naka-oo sa akin. Alam mo ba, my family were so happy when they saw my smile again. Actually, balak na nga kitang ipakilala this Christmas kasi 'di ba, sabay nating isa-celebrate 'yon. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Siri? Ipapakilala kitang one, of course. I know they'll be asking questions, pero don't worry. Don't worry, hindi sila magagalit. Hindi sila maiinis, hindi ka nila itatakwil, magugustuhan ka nila, just be yourself. Just be myself? Just be myself? Eh, ang tingin mo na sa akin si Franco? Si Franco na ex mong patay na? Mon, he's not dead. He's with me. I believe he's with me. He sent you. God sent you to be with me. Alam mo yun, para hindi na ako malungkot, para hindi na ako magalit, para hindi na ako mawala sa sarili ko. You're Franco. I believe you're Franco. Okay? Naiintindihan mo ba ako? Paano ako? Ha? Paano ako? Buhay ako, nasa tabi mo ako. Ibang katauhan to, iba ako, pero ako naman yung unti-unti mong pinapatay, Siri. Mon, Dean's lister naman ako. Mabait ako, magalang ako, may supportive akong parents, tapos mahal kita. Pero tama nga sila, no? You really can't have it all. I can't have it all, pero I have my own identity, Serene. Pinanganak ako Simon, mamamatay ako Simon. Hindi ako pinalaki ng magulang ko para lang makita mo ko bilang kahawig ng ex mo. Lahat ng mga pinakita ko sa'yo. Simon yun, hindi yun si Franco. I know. Well, kung alam mo, edi sana hindi mo na ako nilapitan. Sana nag-focus ka na lang i-heal yung sarili mo. Sana hindi mo na lang ako dinamay kasi ngayon, parehas na tayo kailangan kumula sa sakit. Ikaw, sa sakit ng pagkamatay ng ex mo. Ako sa sakit na dulot mo. Mahal kita. Nasasabi mo lang na mahal mo ako ngayon kasi nalaman ko yung totoo, pero kung hindi ko pa nalaman, si Franco pa rin yung mahal mo hanggang dulo tapos ako utong-uto pa rin sa'yo. Franco. I mean, Mon. See? Alam mo, tigilan na natin to. Mhm. I hope you can find your way out from the pain you're experiencing right now, Serena. Naniniwala ako na you can save yourself and move on. Galit ka ba sa akin? Mas galit ako sa sarili ko. Kasi kapakanan mo pa rin yung iniisip ko eh. I'm sorry, Mon. Nanalo tayo, Esther. What if mag-celebrate tayo? Ayoko, ikaw na lang. Minsan lang, dali na mag-celebrate na tayo. Oh, Esther, okay ka lang? Ano ba? Ano bang problema mo? Esther, kumain ka na. Ano, Esther, hindi mo pa rin ako papansinin? Nung nagising ka, wala ka man lang reaction kung bakit nandito ako. Nung sinabi ko nag-aalala ka, wala ka pa rin sinabi. Kausapin mo naman ako. Hindi mo na dapat ako dinala dito, Rave. Napaka-OA mo, tsaka bakit nandito ka pa? Kasi, iwan mo na ako, kaya ko na sarili ko. Acid reflux lang to, makakalabas din ako maya-maya. Lagi ka raw nandito, ibig sabihin, hindi mo inaalagaan yung sarili mo, Esther. Ano ba yung nasa utak mo, ha? Puro aral na lang, ganun. Tapos ano, pagkain mo, mga libro. Baka hanggang sa panaginip, nag-aaral ka pa rin. Paano magagawa ko? Hindi naman ako katulad mo na mayaman na pwedeng pa-chill-chill lang sa tabi. Kailangan ko ma-maintain yung scholarship ko, Reeve. Just let me help you. Hindi ko nga kailangan ng tulong mo. Umalis ka na sabi. Tigas mo, Esther. Alam mo ba yun? Ikaw na nga yung tinutulungan. Ikaw pa yung galit. Alam mo? Bahala ka na sa buhay mo. Himala, hindi mo inaasar ngayon si Esther. Mas mataas yung score mo sa kanya, di ba? O anong paki ko? Bago yan ah. Break na ba kayo? Ulul. Esther, tumawag kayo ng ambulansya. Esther, gising! Ano ba yun? Akala ko,
Akala ko nahimatay ka na naman. Huwag ka nga matulog ng ganun. Parang hindi ka humihingi. Nakatulog lang ako, Rave. Tsaka, akala ko ba bahala na ako sa buhay ko? Akala ko ba? Parang paki ko. Ay! Nahiya. O, pagkain. Mamaya, kain. Sasabayan kita, Esther. Kumain ka muna. Busog. Sorry. Sorry saan? You were just trying to help me pero tama yan, Esther. Maging aware ka sa ginawa mo. Nangaasar ka ba, Rave? Pinaparealize ko lang sa'yo na mali ka. Di mo rin naman ako natiis. Di mo kasi alam kung gaano kakaputla nung dinala ka sa ospital. First time kong makakita ng ganun, sobrang nag-alala ko, promise. Akala ko nga mamamatay ka na tapos malaman-laman ko na pabalik-balik ka pala dun, hayop na yan. Ganito pala yung feeling, no? Na may nag-aalala sa'yo. How about your parents? Parents? May mga sariling mundo yun. Sugal ang mundo ng mga yun. Naawa ka? Hindi. Bakit natahimik ka? Iniisip ko lang kung paano ko sasabihin na kung hindi mo kayang alagaan yung sarili mo, edi ako na lang gagawa nun. Nga pala, bakit mo ako tinutulok pala yung nasa ospital tayo ha? Sungit-sungit mo. Ayoko kasing ma-attach sa isang tao. Okay, hindi ako komportable. Babaguhin natin yan. Wala ka nang kawala, Esther. Hindi kita lulubayan. Ako na mag-aalaga sa'yo eh. Anong ginagawa mo rito sa tapat ng bahay namin? I'll be fast. Gusto ko lang ibigay sa mga to. Ano tong mga to? Isang paper bag, nandiyan lahat ng mga ginawa kong reviewers for our upcoming exam week. Alam ko meron ka na pero mas makakatulong kung babasahin mo rin yung akin para mas lumawak yung understanding mo. Oo na, ikaw na mas matalino sa akin. Matagal ko na tinanggap yun. Talaga? Etong isang paper bag, pagkain natin. Huh? Dito ka kakain? Bawal. Hindi, hinatid ko lang, tapos pagka-uwi ko, makikipag-video call ako sa'yo para sabay tayo kumain. Kung okay lang din, sabay na rin tayo mag-aral. What do you think? I think kailangan mo nang umuwi. Sabay tayo, huwag mo munang kakainin nga, magtatampo ko. Babush! Rave. May I take your order, ma'am? Mamaya na lang po, may inaantay pa kasi ako eh. Okay po. Thank you. Mal! Rave, hinaan mo nga yung boses mo, nasa restaurant tayo. Bakit ba? Excited ako makita ka eh. Ikaw ba, na-excite ka? Hindi. Tigas mo pa rin talaga, Esther, no? At ang OA mo pa rin talaga. Sige, pagbibigyan ka ngayon, Esther. Pero anyway, kaya medyo na-late ako. Kasi muntik na ako mabangga ng sasakyan. Walang June na yan. Ano? Ayos ka lang ba? Oo naman. Sabi ko kasi marami pa akong pangarap kasama ka. Lapitin ka talaga ng mga disgrasya, no? Alam mo, konti na lang, hindi na kita papayagan mag-drive at saka mag-commit mag-isa. Speaking of disgrasya, naalala mo yung muntik ka na mabangga 6 years ago? Ganon na ganon yung feeling ko every time na may kinukwento ka na ganyan. Naalala ko yun, naiyak ka pa nga sa kabi. Bakit ka umiiyak? Akala ko nabunggo. Alam mo ba, yun yung time na na-realize ko na gustong-gusto na talaga kita. Like, what if nabangga ka talaga? Di napahiga na ako nun. Sayang, sana tinuloy mo na tapos doon ka na natulog. Alam mo, mahal, wala ka pa rin kupas. Ang corny-corny mo pa rin mag-joke. Sabi ko naman kasi sa'yo, mag-enroll ka na sa club ko. Club? The Anti-Kakornihan Club. O saan ka pupunta? Sa CR, sama ka. Pwede? Manahimik ka nga dyan. Love you, Esther. Oo na, I love you too. Kilig.